Okay, Psalm 46 verse 1 to 11. The title of this message po, Psalm 46 verse 1 to 11, the title of this message, Finding Peace in the Midst of Chaos. Paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Meron ka bang, para ngayon sa oras na ito, may struggle, may challenges kang kinakaharap? Kapatid, sa oras na ito, ang mensahe ng Panginoon, mayroon ka matatagpuan na kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sabi dito sa isang quotation, as Christian living in this world, we are not exempted from the chaos. Bilang mga Kristiyano na namumuhay sa mundo, hindi tayo pag sinabing exempted, hindi ka libre. Sa reality, kapag may problema yung lugar at nandun ka, possible, kahit Christian tayo, masama pa rin tayo sa problema. Tama po ba? Sa kaguluhan, sa kahirapan, sa problema, and trials that occur in this world. So, bilang mga Kristiyano, hindi tayo libre, hindi tayo ligtas sa mga pagsubok. Dahil pagka sinabi natin, Lord, pwede po bang kami Christian? Wala nang problema, wala nang pagsubok, wala nang hirap, wala nang mga bagay na mga masasama, puro na lang mabubuti. Baka mangyari naman sa atin ng mga Christian, tayo naman sorry sa word, mga lampa. Alam niyo ang pagsubok, pampatibay yan. Ang pagsubok, ang kahirapan, ang problema, lahat ng mga bagay na masasama na encounter natin, hindi yan para ibagsak tayo, kundi patibayin tayo. Sino dito ang mga matatag na at matitibay na dahil sa labi ng problema na kanya nang kinaharap? Okay? Sabi dito ang awit 46 ay isang matagumpay na himno, awit ng tiwala sa huling proteksyon ng Diyos. Madalas inuugnay ng mga scholar ang konteksto nito sa himalang paglilitas ng Jerusalem. So sabi ko sa inyo, may labanan ang Juda at ang Assyria at that time at wala na silang pag-asa. At take note, dito sa verse na ito, makikita po natin yung Psalm 46 verse 1 to 11, it is a powerful anthem of peace in the middle of chaos. Kaya kung mayroon kang pagsubok at marunong ka mag-meditate ng salita ng Panginoon, hindi lang basta ito, meditate ng mga son of Korah, alam niyo kinakanta nila yan. Sila ang unang kumanta ng mga bagay na yan. Kaya isa sa pinakamagandang advice dun sa mga tao punong-puno ng pagsubok, kapatid, kung hindi ka familiar sa Biblia, maganda mayroon kang familiar song, na Christian song, na pwede kang tulungan sa iyong nararanasan. So, balikan ko lang, sabi dito paano makasumpong ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, hirap, problema, pagsubok na madalas ang atake ay ang ating isip at puso. Lagi pag may pagsubok, may problema, ang atake po niyan, ito at ito. Bakit? The moment na ito at ito ay manghina, bagsak ka na. Kaya dapat ito rin at ito ang dapat nating palakasin. Una, dalawang bagay kaya may gulo, kaya may hirap, problema at pagsubok, ay una, dahil may nais gawin ng Diyos. Huwag mo agad isipin pagka halimbawa negatibo yung dumating sa'yo, huwag mo na agad isipin na negatibo na nga, inisip mo pang mas negatibo. Na para bang ang dating wala nang solusyon. Hindi po. May mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, una, may nais gawin ang Diyos at nais patunayan ng Panginoon sa atin. Amen po. Pangalawa, dahil may nais ituro ang Diyos, dahil may mali tayong ginawa. Laging dalawa. Maaaring kung may pagsubok, may mga challenges tayong kinakaharap. Una, may gustong patunayan ng Diyos dahil may gagawin siya. Pangalawa, baka may gustong ituro ang Panginoon sa atin dahil baka mamaya nagkukulang na tayo sa Panginoon. Mahirap po ang laging bless ang buhay. Maniwala kayo, mahirap pag laging bless ang buhay dahil pag bless ang buhay, mahirap tumawag sa Diyos. Mahirap maalala ang Diyos. Subukan nyo nandun ka sa gitna ng pagsubok, maya-maya ka ng tawag sa Diyos. Tama? Tama po ba? Kaya nga blessed daw ang tao na wala ng ibang inaasahan kundi ang Panginoon sapagkat makikita niya ang Panginoon. Then ang tanong natin sasagutin sa oras na ito, how to find peace in the middle of the chaos? Paano nga ba makakatagpo ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan? Number one, by remembering that God is our refuge. Okay. Puntaan natin yung verse 1 to 3. Ang Diyos ang ating lakas at kandungan at handang saklolo kung may kaguluhan, di dapat matakot, bundo'y mayanigman. Kahit na sa dagat ang bundok ay matangay, kahit na mangalit yaong karagatan, ang mga burol, mayanig, magimbal, wala daw at wag daw tayo kabahan. Wag daw tayo malungkot.
Bakit ang sabi dito ho? Dahil ang Diyos ang ating kanlungan. Dahil ang Diyos ang ating kublihan, at dahil ang Diyos ang ating saklolo. Mga kapatid, may problema ka, may challenges kang kinakaharap, may circumstances na hindi mo basta kinakaya, pinapaalala sa iyo ng Panginoon sa oras na ito, maaaring nakalimot ka na, ang Diyos ang iyong kanlungan. Amen. O, Pastor, maaaring may pagsubok ka ngayon, pero bakit parang hindi mo kinakaya mga pagsubok? Baka nakalimutan kasi natin. Nakalimutan natin na ang pinaka-the best pa rin ho na kanlungan, ang the best pa rin pong kublihan, at the best pa rin ho na tutulong sa atin, walang iba kundi ang Diyos at hindi ang mga tao sa paligid natin. Amen o. Madalas, pag nakalimot tayo ho, saan ang punta natin? Pupunta tayo sa mga tao. Pupunta tayo sa mga tao ho na akala natin sila makakatulong sa atin, pero take note, may problema din sila. Kaya ho, pag may pagsubok, may problema, pinapaalala ng verse, kailangan ho, maalala natin na ang Diyos ang ating kanlungan, siya ang ating kublihan, at siya ang ating saklolo. Wala nang pag-asa ang mga Israelita at that time. Nahati ang Israel sa dalawa, nagkaroon ng Juda at nagkaroon ng Samaria. Yung Juda, gusto siyang i-conquer ng Assyria, at that time, ang Assyria ay napaka-powerful. At wala ho silang panama o wala sila hong no match ang Israel at that time sa laki at saka sa puwersa ng mga Assyrian. Pero ho, dahil na, pinaalala sa kanila ng Panginoon habang sinusulat ng angkan ni Korah, yung ang nag-compose ng verse na yan ay ang angkan ni Korah, habang sinusulat nila, ipinapaalala nila sa kanilang mga sarili, teka, bakit tayo kailangan matakot? Bakit kailangan natin mamroblema? Bakit natin kailangan magimbal? Binalikan niya yung verse, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan man. Naalala nila, teka, nandito tayo sa problema. Nandito tayo ngayon sa pagsubok. May kaguluhan na nangyayari sa isip, sa puso, physical realm. Naalala ng mga Israelita, teka, bumalik tayo sa tunay nating kanlungan, ang ating Diyos na si Yahweh. Minsan ho, ibabalik ka ng Panginoon doon sa pinaka-the best na lugar kung saan lagi ka nakakaramdam ng comfort, nakakaramdam lagi ng lakas, doon lang yun matatagpuan sa presensya ng Diyos. Amen o? Kaya pinapaalala ng verse na ito, pag mayroon kang kaguluhan, problema, pagsubok sa iyong buhay, kapatid, alalahanin mo na ang Diyos, ang iyong kanlungan, ang iyong kublihan, siya ang sasaklolo sa iyong nararanasan. Amen. O, balikan ko lang, may problema ka ba? Parang hindi na kayo makaimik, pero kahit meron na yan, kahit meron pa, Pastor, may nakukuha ko mensahe ngayon, yes, may problema po ako, pero yes, babalik ako at pupunta ako sa Diyos, magsusumbong ako sa Diyos, magpipray ako sa Diyos. Tayo po bilang tao, kahit po ang pastor, nanghihina, pero sino ang source ng lakas? Balik tayo kay Lord. Alalahanin natin na ang Diyos natin ho ang atin hong kanlungan. Okay, how to find peace in the middle of the chaos? Pangalawa, okay, by remembering that God is with us. Okay? Mga kapatid, ni minsan hindi tayo ho nawalan ng kasama. Ni minsan hindi tayo nawalan ng kakampi. Amen? Nasabi ho ng verse, Awit chapter 46 verse 1 to 7, may ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Grabe, kinocomfort nung writer yung kanyang sarili. Habang kinocomfort niya ang kanyang sarili, binibigkas niya ito sa kanyang grupo, sa mga taga-Juda. Sabi niya, may ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Inaalala nila ho, before yung kanilang buhay, nung panahon na hindi pa sila ho nagkakasala sa Diyos, at nung panahon na sila ho ay ganito pa sa Diyos. Bakit ito nagkanda pangit-pangit ang buhay ng mga Israelita? Lumayo sila ng lumayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Kapatid, sa buhay natin, mahirap magkaroon ng Diyos-Diyosan. Huwag na huwag ninyong papalitan ng Diyos sa inyong puso ng inyong mga pera. Huwag na huwag ninyong papalitan ng Diyos sa inyong puso ng inyong business, ng inyong mga asawa. Lord, mula nung nag-asawa ako, hindi na kita mahal. Grabe. Hindi mo dapat nawawala si Lord dun sa pinakataas. Siya dapat lagi ang first place sa buhay natin. Hindi dapat siya, Lord, mayroon na po akong anak, dapat pangalawa ka na lang. Di ba, ang sabi ng Bible, mahalin ninyo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. Laging si Lord dapat yung una. Amen. Hindi pwede si Lord at ayaw ni Lord ng tira-tirang pagmamahal.
Okay? So sabi ni Cora, may ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Grabe yung kanyang pakiramdam dito. Ini-express niya kung ano ang pakiramdam nung una pa lang nila mamit ang Diyos sa pamagitan nung galing sila sa Egypt, na encounter nila ang Diyos sa wilderness, nagpakilala ang Diyos kanino? Kay Moses. Sabi ng Panginoon kay Moses, ilalabas ko kayo mula dyan sa Egypto, dadalhin ko kayo sa Promised Land. Ang problema mo, habang dinadala ng Panginoon ng mga Israelita sa Promised Land, nagkakaroon sila ng Diyos-Diyosan sa kanilang puso, nalilito sila kung sino ang kanilang sasamahan. Sasamahan ba nila ang pangako ng Diyos na si Moses, kasama si Moses, o sasamahan nila ang kanilang mga emosyon na gusto mag-asawa doon sa ilang ng mga unbeliever? Sabi ng mga, habang naglalakbay sila, paglabas nila ng Ehipto, tatawid sila sa dagat Tambo, sa Red Sea. Paglagpas pa lang nila doon, may battle na agad na kinaharap, na sinalo agad ng Panginoon. Pero habang sila ay tuloy-tuloy doon sa kanilang journey papunta ng Promised Land, nakakita sila ng magagandang babae, nakakita sila ng magagandang opportunity, at ang sabi nila, Panginoon, dito na lang kami. Ayaw na namin sa Promised Land, ayaw na namin sa yung Promised Land, yun yung mangyayari, yun yung gagawin Israel someday. Yung bansang Israel natin ngayon. Sabi nila, Lord, wag na, dito na lang kami. Kasi dito satisfied na kami. Sabi ng Panginoon, hindi yan ang sinabi ko sa inyo. Dito kayo pupunta sa Promised Land. Ang Promised Land at that time, ang pangalan ay Kanaan. Okay? So, ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian sa ating Diyos, lupay na paparam, nasa atin ang Diyos na mga pangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Pinaalala ng message na ito sa mga Israelita, hindi tayo kailanman kayang talunin ng kaaway. Bakit? Kasama natin ang Diyos noon pa man. Kaya lang may mga tendency tao, makakalimot, at ang sabi dito, binalikan ng verse na yan, sabi dito, ang Diyos ang ating kakampi. God is with us. Ang Diyos ay ating kakampi, na may mga time parang pagtutulungan ka ng mga tao sa paligid mo. May mga time na pagkakaisahan ka, pero balikan mo lang sa sarili mo, God is with you. God is with us. Amen po. Amen. Ang Diyos ay kasama natin, meaning siya ay ating kakampi, siya ay ating tagapagtanggol, siya ang ating lakas. Ang Diyos na meron ka. Ang pangalan, Yahweh. Amen. Amen po. Huwag niyo kakalimutan, dahil may mga challenges talaga tayong kakaharapin. Maaaring tayo ngayon hindi pare-pareho ang pagsubok na kinakaharap natin. Maaaring mayroong kapatid tayo ngayon dito, Pastor, wala akong pagsubok. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka makakaranas someday. May mga kapatid naman tayo ngayon na nandito na sa kasagsagan na matinding pagsubok. Huwag mo rin sabihin na habang buhay, ganyan ang buhay mo. Hindi po. Nag-iiba ang cycle, pero pare-pareho ang Diyos na tutulong sa atin. Amen o? Pare-pareho ang Diyos na tutulong sa atin. So, kung gusto mo makaranas ng kapayapaan, ano yung una? Sabi dito, kung gusto mong makaranas ng kapayapaan, una, kailangan mong alalahanin ng Diyos ang iyong kanlungan. Kung gusto mong makaranas ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, pangalawa, alalahanin mo na ang Diyos ay kasama mo. Sa buhay natin, pag magtatrabaho ka, lagi ka magpasama kay Lord. Kahit pag gaano mo nakakabisa ang trabaho mo, sabihin mo kay Lord, Panginoon, tulungan niyo po ako sa trabaho ko. Huwag mong laging sasabihin, Lord, kaya ko na to. Diyan ka na lang. Grabe, no? Parang, kahit po, kaya niyo na yung gawain, kay Lord, lagi tayong magpatulong. Amen. Amen. Alam niyo ang mag-share ng salita ng Panginoon, yes, kung i-declare ko sa sarili ko, parang madali lang, pero kung hindi ako tutulungan ng Panginoon, paano ko i-compile yung kanyang message? Hindi ko kaya. Then last, sabi dito, how to find peace in the middle of the chaos. Number 3, by remembering that God is in control. Huwag ho kayo masyado matakot sa kinakaharap nyo. Ang Diyos pa rin ho ang nagmamanig sa lahat ng nasa mundo. Sabi dito, anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat na ang pagmasdan at ikay hahangap. Sabi ho nung writer. Tingnan nyo ho kung gaano kagaling ang Diyos natin. Hindi nagbabanggaan ng mga planeta. Grabe, alam nyo ho, ang planeta, ito ho, tayo po ay nasa ang galaxy po na nakikita natin, o may part tayo ng isang galaxy, sa loob ng galaxy na ito, mayroon pang mas malaking galaxy. At yung malaking galaxy, mayroon pang malaking galaxy.
Kaya ho, napag-aralan ho ng mga astronaut, yung mga napunta ho sa iba't ibang, sa labas ng ating mundo, nakita nila, hindi kayang sukatin kung gaano kalaki at gaano katindi ho ang kapangyarihan ng Creator. Bakit po? Sobrang laki ng ginawa ng Panginoon. Okay, sabi dito ho, by remembering that God is in control, lagi natin tatandaan siya pa rin ang Diyos na makapangyarihan, kahit pa sa pinakamatataas na tao, mas mataas pa rin ang Diyos. At sabi ng Bible, siya ay omniscient, siya ay omnipotent, siya ay omnipresent. Lahat ng yan, lahat ng omni, hindi yan pwede i-apply sa tao, sa Diyos lang yan pwede i-apply. Omniscient, alam ng Diyos ang lahat. Grabe, alam ng Diyos ang lahat. Kahit hindi si Lord mekaniko, pag tinanong mo si Lord about sa pagmimekaniko, alam mo bang kaya kang sagutin ng Panginoon in advance? Pastor, kahit ba si Lord ay hindi doktor, kaya ng Panginoon pagalingin ako? Yes, kasi yung doktor sa kanya nagpapagamot. Tama po ba? Alam niyo ang pinakapayo ng doktor pag hindi na nila kaya gamutin ng isang pasyente? Ano ang payo nila? Mag-pray ka kay Lord. Okay? Dahil si Lord pa rin na mas the best sa lahat. Siya ang omniscient, alam ng Diyos ang lahat. Omnipresent, yun yung word na kasama lagi natin ng Panginoon. Ang omnipresent, lagi natin katabi, lagi natin kasama ang Panginoon. Kaya siya lang ang kaisa-isang pwede magsabi, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? At siya rin po ay omnipotent, kaya niyang gawin ng lahat ng bagay dahil siya yung pinakamakapangyarihan. Siya ho ay banal. Ang Diyos ay banal at hindi ho pwede ho yan, hindi pwede magsama ang banal at ang marumi. Kaya praise the Lord, kaya tayo ho nakakapag-praise sa Diyos Ama nating banal dahil kay Jesus, sa dugo ng Panginoon, paglapit natin sa Diyos sa pamagitan ng panalangin, tayo po ay nakakalapit sa Kanya na walang barrier kasi may dugo ni Jesus na nagbubo para sa atin. Amen o. Tayo ho mga tao may dumi, may kasalanan, pero pag lumalapit tayo sa Diyos, bakit tayo ho may boldness na mag-pray? Dahil yung banal na Diyos, ginawa tayong banal sa pamagitan ng dugo ng Kanyang anak. Amen. Okay, ang Diyos ay banal, siya ay sovereign. Pag sinabi yung sovereign ho, meaning to say, siya yung pinakamakapangyarihan, siya ay higit sa lahat, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay infinite ho. Pag sinabi yung infinite ho, wala ho siyang hanggan, siya ho ay walang katapusan. Then last, ang Panginoon ho natin ay mabuti. Sa lahat ng mabuti, siya ang pinaka-mabuti. Amen ho? So, ewan ko lang ho kung ito ho, pag ito ho ay in-apply natin sa ating buhay, ewan ko lang ho kung manatili pa rin ho ang kaguluhan sa ating isip at puso. Tingin ko ho, the moment na ito ay may apply natin, magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Sa conclusion, to find peace in the middle of the chaos, remember that God is our refuge, He is with us, and God is in control. In Him alone, we will find true peace. Sa Diyos mo lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Amen. Kaya ho mga kapatid, payo ko sa inyo, sa mga nandito ngayon na may mga challenges, may mga pagsubok, may mga ginugulo ang isip mo, ginugulo ang puso mo. Okay, balikan ko lang ho. Gawin ninyo ho yung tatlong points natin sa oras na ito. Alalahanin mo na ang Diyos ang iyong kanlungan, alalahanin mo na ang Diyos ay kasama mo, alalahanin mo na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. Yung bagay na hindi mo kaya, ibigay mo sa Diyos dahil kaya niya yan. Pastor, kaya bang baguhin ng Diyos ang puso ng isang tao? Kaya bang baguhin ng Diyos ang puso ng boss ko? Kaya bang baguhin ng Diyos ang puso ng aking mahal? Ayan, may mga ganyan. Kaya ng Diyos ayusin, kaya ng Diyos baguhin, at kaya ng Panginoon, gawing the best ang iyong future once na ikaw ay dumulong sa Panginoon. Amen po. Okay, but idagdag natin, meron ka bang asawa na para bang wala ng pag-asa? Pastor, hindi na talaga mababago yun. Pag sa'yo, hindi mo kaya. Pero wag natin sasabihin, pag si Lord ang kumilos, di ba ni Lord kaya? In an instant, kaya ng Panginoon baguhin ang isang tao na akala mo hindi na kayang baguhin. Amen o. Balikan ko lang, itanong mo sa sarili mo, ikaw nga, na bago tayo ng Panginoon siya pa. Ano ba ang background mo before? Di ba dati rin tayong mga parang mag-isip ay mga pilosopo, pero binago tayo ng Panginoon, then eto na tayo nakakapag-share na ang Diyos ay mabuti dahil siya ang Diyos na may gawa ng lahat ng bagay. In our application, okay, ang application natin ho ay ginawa ko verse ito para mas maging powerful po siya.
Okay, buksan po natin sa inyong mga aklat, sa Biblia, pakinote. Sige po, sa mga may Bible po, i-highlight nyo po sa inyong mga Bible. I-highlight nyo po bago tayo umuwi. Para humamaya, pagka uwi tayo, magkakanya-kanya tayo ng buhay, ipaalala nyo sa sarili nyo, kung mayroon kang pagkabalisa, ito ang mensahe ng Panginoon. Pilipos chapter 4 verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay sa halip. Okay? May problema, di ba? May pagsubok, may challenge. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Okay. Hindi naman sinabi dyan na walang problema talaga. Huwag kayong mabalisa, meaning may pagkabalisa talaga tayo, makakaranas tayo minsan ng kaguluhan, problema, pagsubok sa ating isip at puso, pero ang sabi ng verse, wag. Pwede pala natin gawin yun. Ang sambagay na problema, ang sambagay na pagsubok, pag hiniharap sa iyo, pwede mo pa na siyang hindi problemahin, hindi maging pagsubok sa iyo, basta ang gagawin mo ay mag-pray. Ayan sabi sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Okay, advisean ko kayo kung kayo ay humihiling sa Panginoon, kung mayroon kayong pagsubok na kinakaharap, ang una ninyong kailangan ipag-pray, wisdom. Okay? At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siya mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Jesucristo na ating Panginoon. Hindi ho natin kaya maunawaan kung paano makakuha ng kapayapaan, kung paano magkakaroon tayo ng kapayapaan the moment na tayo nag-pray ka lang, naniwala ka lang sa Panginoon, inalala mo lang na siya ang kanlungan mo, inalala mo lang na kasama mo ang Diyos, inalala mo lang na na God is in control, tapos bigla ka na magkakaroon ng kapayapaan. Yan po ay kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hindi natin kayang gawin ang kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. Muli po, yan ang mensahe ng Panginoon. Sabi ng mensahe, finding peace in the midst of chaos. Sa Diyos lang po natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Sa Diyos po ang pinakamataas na pagkakas.